Kaibigan, bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe and pahit po yung notification bell. Maraming salamat po. Kaibigan, patuloy pa rin po nating minomonitor at binabantayan ito pong si Bagyong Enteng na ngayong araw po ay nag-intensifies na into a severe tropical storm. Mas lumakas po siya, mga kaibigan. Ang kanyang sentro po o mata ng bagyong si Enteng, mga kaibigan, ay namataan po ngayon na may layo pong 165 kilometers west of northwest of Lawag City, Ilocos Norte. Ngayon po, mga kaibigan, ang hangin po ni Bagyong Enteng ay nasa 95 kilometers per hour na po. Malapit pa rin po sa sentro na may bugso naman pong pumapalo sa 115 kilometers per hour. Pa northwestward po ang kilos sa bilis po na 10 kilometers per hour. So, mga kaibigan, mabagal po yung kanyang pagkilos habang lumalabas po ng ating Philippine Area of Responsibility. So, wala na po yung sinasabi natin na storm signal number 2 ngayon, pero meron tayong mga lugar na apektado pa rin po ng signal number 1. So, narito po yung mga lugar dito po sa may bandang Luzon. Apektado pa rin po ngayong araw ng signal number 1 ang area po ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, at northern portion po ng La Union, kasama po ang ilang bahagi ng City of San Fernando at Abra po, mga kaibigan. Inaasahan po ang hangin dyan na posibleng maranasan ay pwedeng pumalo po sa 39 to 61 kilometers per hour po. Nahalakas ng hangin po yan, mga kaibigan. Inaasahan din, mga kaibigan, na ngayong araw po dito po sa Ilocos region at Abra, 50 to 100 millimeters po na pag-ulan, heavy to intense rain po ang posibleng maranasan. So, ngayon pa lamang po pinag-iingat na yung mga lugar pa rin po na apektado ng signal number 1 sa banta po ng pagbabaha at landslide po sa mga landslide prone area. So, ngayon pa lamang po alamin na natin yung lagay ng ating panahon sa ating mga lugar dahil posible pong maging maulan ngayong araw po, ngayong hapon po hanggang sa gabi po yan, mga kaibigan. Tinataya rin po ng Pag-asa, mga kaibigan, na ngayong araw din po sa ilang bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao ay patuloy pa rin po makakaranas po ng malawakang pag-ulan dahil pa rin po dito nga po sa Bagyong Enteng na patuloy pa rin pong kumikilos, mga kaibigan. Inaasahan po ngayong araw po ay posibleng pumalo po yung lakas po nitong si Bagyong Enteng sa 110 kilometers per hour po, at ito po ay magiging strong typhoon po, mga kaibigan, kaya maging handa pa rin po tayo, mga kaibigan. Bago naman po ito lumabas ng September 5, ito po ay papalabas na September 5 sa ganap po na alas 8 ng umaga. Ito po yung magiging super type po, category na, mga kaibigan. Ibig sabihin, papalo ang kanyang hangin from 165 to 185 kilometers per hour na lakas po ng hangin, mga kaibigan. So, maging handa pa rin po tayo sa anumang posibilidad po na banta pa rin ito nga pong si Bagyong Enteng po, mga kaibigan. At ngayong araw po na ito, upon checking po sa ating pinaka-live radar, meron po tayong mga minomonitor po na cloud cluster or mga kumpul po ng kaulapan sa labas po ng Philippine Area of Responsibility natin na posible pong maging banta bilang isang panibagong bagyo po, mga kaibigan. So, yung cloud cluster po na yan, dahil po yan sa lakas ng hanging habagat dito po sa loob ng ating bansa, which is nag-a-attract po para pumasok yung mga cloud cluster at kumpul ng kaulapan sa ating pong bansa, mga kaibigan. So, maging mapagbantay pa rin po tayo, mga kaibigan, dahil hindi lamang po Bagyong Enteng ating minomonitor ngayon. Apektado rin po tayo ngayon na tinatawag po natin ng southwest monsoon o hanging habagat na nakakaapekto pa rin po sa Central Luzon, Metro Manila at Visayas at Mindanao. Light to moderate din po ang posibleng maranasan na pag-uulan natatagal po ng 2 hanggang 3 oras sa ilang bahagi po, mga kaibigan, ng Mindoro, kasama po ang Lubang, Look, Paluan, Mamburao, Abra de Ilog, Santa Cruz, Sablayan, at kasama din po ang ilang bahagi dyan ng lugar na yan, yung aking nangabanggit, ng posibleng pagbabaha sa mababang lugar po, at landslide naman po sa mga landslide prone area. So, maging mapagmatsyag po tayo at maging mapagbantay dahil ang ilang bahagi po ng ating bansa ngayon ay nakataas pa rin po sa yellow warning level. Ang mga lugar po na nakakataas ng yellow warning level ay ito pong Bataan, ito pong Zambales,
Kasama na rin po dyan ang ilang bahagi po mga kaibigan ng Laguna, Tarlac, Pampanga, Batangas, Quezon, Nueva Ecija, no? At aasahan ang posibleng malawakang pag-uulan sa mga lugar po na yan mga kaibigan. So mga kaibigan, marami pa tayong kaganapan. So para updated po kayo sa lagay ng ating panahon, pakiusap, huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe at pahit po na notification bell. Importante po talaga yan para notify kayo at updated po sa lagay ng ating panahon.